Ang paksa ang mga pangyayaring magaganap sa nalolooban ng 1,000 taon pagkatapos ng unang pagkabuhay na mag-uli ayon sa Biblia. Yan ang paksa. Hanapin mo yan at yan ay ipatugtog mo sa prayer meeting at saka sa worship service. Kasi ayokong maligaw yung mga kapatid, lalo na yung mga bago. Namamana pa nila yung mga aral na kinagis na ng mga unang mga nagtuturong Pilipino na puro mali ang karamihan. Ngayon, punta tayo dun sa ating paksa, kapatid na Luz. Ang ating tanong sa paksang ito ay ano? Ang ating pong tanong, ano ang aral upang mapanatili ang isang puso at budhing malinis sa harapan ng Diyos? Yun. Kasi ang dapat maingatan sa buong pagkatao natin, although we have our body, soul, and spirit that is being protected and being preserved blameless by God. But there is a part of our being which is more delicate and needs the protection of the Almighty. And that is our hearts and our thinking, our minds. So the Apostle Paul said, be careful or not be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your request be made known unto God, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So these verses show us that the most important part of our being to be preserved by the peace of God are our hearts and our minds. Yan ang mahalagang maingatan ng Diyos, ating mga puso at ang ating mga pag-iisip. Pagka kasi hindi naingatan yan, magre-resort yan sa suicide, magre-resort yan sa depression, magre-resort yan sa pagkaligaw, sa pagdidilim ng isip, pagkahiwalay sa katotohanan. Mga kapatid, ang pangunahing target ng aral ni Kristo, maingatan ng ating puso't isip. Kasi yan po ang nagmamanipula sa ating pagkatao. Yan ang may hawak ng ating being, puso't isip. Kaya, mahalagang maingatan yan. Ingatan natin. Meron tayong partisipasyon sa pag-iingat sa ating puso't isip. Kung gusto ninyo na wag yung isip nyo'y mapulyut, no? Huwag kayong makikinig sa mga hanging aral na nagpapadilim ng pag-iisip. 4:14 ng Efeso. Upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa, na napapahapay dito't doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat na hangin ng aral, sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao, sa katusuhan, ayon sa mga lalang ng kamalian. Tayong magpahapay-hapay na dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin na aral. Yung aral parang hangin yan eh. Mga aral na mali sa pamamagitan ng daya. Pagka nadaya ka niyan, ang resulta, 18, Sis Luz. 4:18, dyan din. Na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Na sila... Pagka yung isip mo na padilim ng aral na masama, mahiwalay ka sa Diyos. Kaya para wag ka mahiwalay sa Diyos, ma-preserve dapat yung isip mo at saka yung puso mo, parehong ma-preserve. Ang sabi doon sa Portuguese, e a paz de Dios que excede todo o entendimento
guardará os vossos corazones y os vossos pensamentos en Cristo Jesús. Sabi sa Kastila, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Ang pinag-uusapan lahat. Nuestros dun corazones y nuestros maturay ka, mentes. ganyan, puro ganyan. Haba. Anong pinag-usapan? Nuestros diba? Ano ba pinag-uusapan corazones dito? y Ba't may nuestros AVP pa? pensamientos. Pakialam mo. São o mais diba? fragile Kuha ka ng susunod parte sa'yo. de nosso At ser. ikaw, huwag ka Por mag-AVP. isso, Kami. precisamos Huwag po kayo mag-alala ng mga mais kapatid. Sa proteksyon tulong at awa ng y, Diyos, atin namang sinisikap conservasyon na que vem de Diyos. yung mga concerns Dapat ng ating mga maintindihan natin kapatid yan ang ay pinakamaselang atin pong bahagi mabigyan ng ng ating pansin pagkatao. at Ang ating maging sa mga puso adjustments at na ang atin ating pong mga kaisipan. ginagawa sa tulong at awa ng Pag hindi Panginoon, na-preserve yan, maging sa sasama ating isip mga mo, pagkakatipon. mahiwalay ka sa Diyos. Kasi ngayon, Yung puso mo, inuunti-unti pag po hindi yan natin na na-conserve, mahati-hati na-preserve, natin na talaga ingatan, kasi para sasamayan yung dahil ating yan oras ang ay target ng ma-budget demonyo, natin yung ng puso. mabuti Kaya sa yun mga ang nangyari pagkakatipon kay para Ananias, ma-budget din natin yung Bakit atin na pong pinuspos mga ni oras Satanas ang loobin ng iyong Diyos puso? siguro Sabi ni baka by Pedro next kay week Ananias. makakapaggawa na tayo ng Basahin mga mo yung necessary 5:3. adjustments at Kapatid hindi na para Datapwat ibida natin sinabi ni kami mga Pedro, ganito kami Ananias, hindi nga bakit kung ganun na pinuspos pala ni ano pa ang Satanas use iyong puso No, upang wala nang magsinungaling sa Espiritu pagkakatipon. Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa. Nang iyaoy Tuspos ni Satanas ang puso ni Ananias. Ang alam nyo mga kapatid, paano natin mapapanatiling yung ating puso malinis, yung ating isip malinis. Huwag kayong gagaya dun sa manggagawa na pinatigil ko. Sabi mo, iniisip magbasa ng mga libro ng espiritista. Tapos, iniisip nire-rape ko raw siya. Hindi mo naman napakaganda para raping kita, no? Hindi naman napakaganda niya. Hindi naman, sabi ko nga, it's not worth na para raping mo ang ganun. Parang insulto yun re-raping mo, ganun lang naman ang kalagayan. Hindi naman, Ngayon, ang ibig ko sabihin, yung isip napapasama talaga yan. At ngayon, kayo saksi. Kayo, buong kapatiran, meron tayong humihingi ng tulong yung kapatid dahil masama na isip ng kapatid niya. Kababasa ng mga libro ng espiritista. Ngayon, sa atin, pagka alam nyo ng mali, huwag nyo nang papansinin o babasahin. Makikipag-usap pa ba kayo sa mga ateista? Makikipag-usap pa ba kayo sa mga tawag doon, agnostisista? Maliligaw ang isip niya Kaya sabi sa Kawikaan, magtigil ka, anak ko. Basahin mo si Lucian 19:27. Magtigil ka, anak ko, sa pakikinig ng aral na nagliligaw lamang mula sa mga salita ng kaalaman. Ang aral na totoo, nasa iglesyang totoo. Pagka yung pakikinggan mo yung mga iglesyang mga kagaguhan lang, tinan nyo yung mga nakinig sa Net 25. Nagago Nagago, matinding kagaguhan ang natutunan sa Net 25. Kaya napahamak yung marami. Kaya ang sabi ng Biblia, sabi ng Diyos, magtigil ka anak ko sa pakikinig ng aral. Pag alam mo ng mali, makikinig ka pa ba sa saksi ni Jehovah? Alam mo naman panluloko yung si Jehovah O makikinig ka pa ba sa sabadista? Alam mo naman, ang sabadista ay pinamunuan ng isang babae ayon sa salita ng Diyos. Pag ang babae nagpupuno, ililigaw. Kaya ligaw yung sabadista alam mo na nga gano'n, makikinig ka pa uli. Lalabas, wala kang pananampalataya na ang aral sa iglesia, siyang totoo. Nakikinig ka pa dun sa mga mali, alam mo nang mali Makikinig ka pa sa Katoliko, alam mo namang mali, iniwanan mo na nga yun O pagka nakinig ka ron, ililigaw ka na. Hindi ka na makakakita ng totoo for the second time.
minsan lang makikita ang totoo. 4:4 ng Efeso. Pakibasa si Luz. May isang katawan at isang espiritu, gaya naman ang pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Lang ang pagtawag ng Diyos, minsan ka lang maliliwanagan. Yan ang dapat nyo maintindihan. Minsan lang maliliwanagan ng tao. Pag naghanap ka pa ng ibang liwanag, hindi na liwanag ang makikita mo, kadiliman na, maliligaw ka na. Basahin natin ang 6:4 ng Hebreo. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang Kita mo? Minsan lang ang kaliwanagan dadating sa'yo. Gaya nung minsang pag-asa ng pagtawag. Naliwanagan ka na, pagkatapos meron lang mga manggagawang hindi karapat-dapat na magsalita, natisod ka na, maghahanap ka pa ba ng kaliwanagan pa uli? Hindi na. Wala ka nang pupuntahang iglesia para maliwanagan ka pa. Kaya ang masasabi ko mga kapatid, meron na naman kasi akong tinanggap na sulat, Sis Luz, na yun daw mga kapatid na tumistigo para kay kapatid na Resty, mga ipokrito raw yon, saka walang alam, di raw totoo yun. Nung aking imbestigahan, hindi naman pala si kapatid na Resty ang nagbibigay ng presyo. Yung palang Freddy na destinong manggagawa sa... perfecto ka na pala Wala ka ng yung Brother Freddy Rodel, na hindi ba? destinong manggagawa doon Ikaw pala ka na na Middle wala East, sa Dubai. wala ka nang kailangang Hindi gawin. naman si Wala nang Brother kailangang Resty. gawin. Wala kailangang ituro. Ang Wala target nang ng kailangan report pang sa akin, si Brother mailagay Resty. into Kung action. mapapatunayan nyo Eh naman, di hindi naman tapos ako na. mangungonsinti. Dahil ako, Eh di, saksi si Brother ano ka Resty. na? Saksi pa si Pahinga Brother ka na rin. Sa paghingi nyo ng tulong, Mga kayo kapatid kung may na matitis. Rodel. Ito ba'y lumalawak, lumalalim? Mag-ingat kayo. Ito ba'y Dahil lumalawak, sabi ko sa kanila, lumalalim? Mas gusto kong mangutang kaysa kay matitis. Sinasabi ko palagi sa kanila, mas gusto ko pa mangutang. Inumpisahan ko na mangutang hanggang mangutang ako para sa satellite, para magkaroon ng mga satellite monitoring, mga satellite dyan, para magkaroon tayo ng studio ng television, para magkaroon tayo ng studio ng PCXQ, at pati yung FM na yun. Lahat na yan, ginagamit natin yung bawal. At hindi naman kasi talagang sapat lahat ng lahat. Kailangan ka talagang mangutang para makausap ka. Wala naman kasing ganun kalaking abulo yan na milyon-milyon kagaya lang nitong ipinatatayong ito. Alam nyo ba yan? Ano ba yan? Ayan po, Brother Eli. Ipinatatayo ko yan sa Brazil, yung broadcast center natin. Alam nyo ba kung magkano yan, mga kapatid? Hahalaga po yan ng 150 milyong piso. Hindi ako humihingi sa inyo yan Iniraraos ko yan na awa ng Diyos na ang iba utang. Broadcast center po yan sa Brazil at sa buong Latin America. Ayan, malapit nang matapos. Kaya nga, malaki ng pera ngayon ang kailangan dyan dahil lalagyan na yan ng mga salamin, lalagyan na yan ng mga pinto na soundproof, lalagyan na yan ng mga kung ano-anong finishing touches. Ayan. Pero hindi ako nang hihingi sa inyo dyan. Ako lang nangungutang ako pag kulang. Kung merong mga kusang tulong ng kapatid, salamat sa Diyos. Mas gusto ko pang mangutang kaysa sa mamilit ng kapatid. Kung meron daw manggagawa, sabi, kayo naman magbibigay kayo 50 dirhams. Kumikita naman kayo ng libo-libo. Pag 50, napakaliit naman nun. Sabi nung manggagawa, nilagyan ng presyo. Wala naman akong utos na ganon. Ay natisod yung mag-asawa, naaawa ako dun sa natisod.